Tuloy-tuloy po ang pagsasagawa ng Public Attorney's Office sa pangunguna po ng ating butihing hepe, PAO Chief Percy de Acosta ng Legal and Medical Jail Decongestion and Visitation Program. Idinaos ito sa maximum security compound sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City. Panoorin po natin ito. Katulad mo, isang agilang lumilipad, kahit na mag-isa. May malasakit sa tuwina, may tapang para sa hustisya. Sa pagpapatuloy ng Jail Visitation and Decongestion Program ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating Chief Public Attorney Percy de Acosta, kung saan sa pagkakataong ito matapos ang pananalasa ng pandemya ay muling nagsagawa ng free medical, dental, optical at legal services sa New Bilibid Prison ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. Ano po ito 2009 pa nag-start, so 14 years na natin ginagawa. Bago mag-pandemya, lagi tayo nandito, quarterly, pero nahinto ng pandemya. So nagpapasalamat ako sa Bucor, kapamunuan nito, dahil minelcome nila tayo ngayon para masiyasat din sino yung mga overstaying inmates, sino yung dapat nang lumaya, sino may sakit. Umaabot sa mahigit 18,000 persons deprived of liberty ang total population ng maximum security compound at halos aabot naman sa 2,000 ang kabilang sa hanay ng senior citizens. Kaya napakalaking hamon sa Bucor kung paano maipoprovide ang pangangailangang pangkalusugan. Kaya naman napakalaking bagay at impact sa pagpapataas ng moral ng PDL ang advokasiyang ito ng ating punong manananggol pambayan. Prison health is public health. Dapat kung ano po yung na-enjoy na benepisyo para sa kalusugan sa mga tagalabas, ganun din po para sa mga PDL natin. May ospital po tayo do, limited naman din yung maipoprovide natin. May kakulangan din tayo sa personnel sa hospital, and then sa gamot naman po, ang present na budget sa gamot ng PDL natin is 15 peso per day per inmate. Mahirap talagang mapunuan talaga yung para sa kalusugan nila. May marami ring nangangailangan ng mga maintenance meds, mataas ang kaso natin ng hypertension, yung mga lifestyle diseases, hypertension at saka diabetes. Unang-una nagpapasalamat po ako sa PAO sa pamumuno ni Attorney Percy de Acosta. Si attorney naman po, si Madam Pao, lagi naman po siyang maka-inmate po siya talaga. Tuwing may culminating activity kami, yung pagpapalaya, nandyan naman po siya. Tsaka yun po, regular naman din po silang nagbibigay ng medical mission. Medyo na-stop lang kami nung pandemic kasi nga yung hindi pwede yung face-to-face. Pero nung huli nga po kami nag-usap, balik na naman daw po kami. Nagpapasalamat naman po ako. Itong mga ganitong pagkakataon, malaking tulong po sa kanila. Parang nabubus yung moral nila na yung palang mga taga-ibang ahensya, kagaya ng PAO, binibigyan din sila ng pansin. May kasama tayo mga doktor mula sa Manila Central University School of Medicine, siyempre mga doktor ng PAO, sa Executive Optical, may kasama tayo mga optometrists, nurses, ayan. So talagang masayang-masaya ang mga inmates sapagkat nandito tayo at meron tayong mga libreng gamot. Ang programang ito ng ating hepe ay nagpapakita ng pagsuporta, pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at maging mga inisyatibo ng private institutions na nakiisa sa advocacy ni Chief Acosta. Kaya naman isa ito sa mga mabisang paraan ng pagtulong sa larangan ng total reformation o pagbabagong buhay ng ating mga PDL. Siyempre napakalaking tulong nito sa mga PDL natin, no? So nagpapasalamat kami kay ating Public Attorney's Chief Attorney Acosta dahil sa mga activities na katulad nito, napakalaking activities po yung ginawa niya at malaking tulong po sa ating mga PDL. Ang programa ng ating Justice Secretary magtulong-tulong yung mga ahensya under ng Justice Department para sa iisang layunin na pangalagaan yung ating mga PDL. Huwag po silang sumali sa gulo. Magpakatino sila rito para magkaroon sila ng good behavior at sila ay makalaya. Dahil sa Administrasyong Bongbong Marcos, ito po ay nagpapahayag ng compassionate justice.
Kaya naman pinasalamatan ni Chief Acosta ang mga institusyon na nakiisa sa programang ito. At laging payo at paalala ni Chief sa ating mga PDL na huwag mawalan ng pag-asa. So nagpapasalamat ako sa MCU, School of Medicine, sa management, sa may-ari ng Manila Central University, nagpadala sila ng mga doktor. Siyempre, ang Executive Optical, pinasasalamatan din natin. Ang De Ocampo Dental College, nandito rin po sila. Kaya may mga libreng bunot at check-up ng ngipin ng mga inmates natin. So holistic po ito at marami tayong abogadong kasama upang alamin sino ba yung dapat nang maunang umuwi. Sa kabuuan, naging mapayapa at matagumpay at marami sa ating mga PDL ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal, libreng gamot, dental and optical services. Partikular na ang pagkakaloob ng PAW ng legal consultations and assessment sa kanilang mga kaso. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes.